Halo po mga kapatid. Welcome po sa ating mga visitors today, first time visitors. Can we greet each other with the love of the Lord? Smile or... Thank you so much. Kasama natin ang isang kapatid natin from Davao. Kasama natin kapatid from Adan. Thank you so much. And sino pa ba? Welcome back sa mga kapatid natin. Medyo matagal hindi naka-attend. Welcome kay Jihon. Hallelujah. Last Sunday was a very exciting day. Kasama natin ng 30 pastors from the Philippines with some missionaries. Hanggang ngayon ay nag-i-enjoy pa yung memory. And until 12 o'clock last night, I was singing awit sa sayaw. I was praying, Lord, gusto ko na matulog, bakit kanta pa rin ang kata yung utak ko? Purihin si Lord dahil this is a privilege that we are able to worship the Lord freely and with you. Maraming mga kababayan natin dito sa Korea walang chance, no? And they would rather choose to stay at home or clean the house or go with the friends and families. But you are here to worship the Lord. At hindi tayo binigo ni Lord, we felt Him. We felt Him today as we sing. We felt His presence sa mga kanta natin. Higit salamat sa praise team. And higit sa lahat, salamat sa pagsama ng Lord sa atin. Amen. Hallelujah. This is something that we want to experience every time we come. Ayaw natin na uuwi tayong dry pa din. Gusto natin pag uwi natin sa bahay, energized na tayo, spiritually filled na tayo, because God has spoken to us and God has touched our hearts. Not only through the word, but also through music and fellowship with our kababayan. Pag-pray natin si Samuel, no? Nag-iisa siya diyan. Ilan ba yung kasama niya? Sabay-sabay nag-iyakan yung mga toddlers. Kawawa naman si Samuel. You can also help if you want. Okay. So, praise the Lord. Hallelujah. Okay. Today, I'm so excited to share with you the Word of God from the Gospel of John, chapter 10, verse 27 to 29. Let me read first, before we proceed to the sermon. John chapter 10, one of my favorites, 27 to 29. Oh, it's there, yeah. Coming from ESV. Hindi compatible yung ating salamin. Sinama ko na po yung 30. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one. May the Lord bless the reading of His words. Tayo muna po'y manalangin. Let's pray. Now, Heavenly Father, we are so blessed today that you are with us. You are the most important person that we need to have in our gathering. Apart from you, we can do nothing. Without you, our time is a waste. But thank you that you are here. You are so pleased to listen to our songs of worship, our prayers of praise and humility and dependence and hope. Thank you for the presence of my friends, my brothers and sisters. Now, Lord, touch each one of them where they are according to their need, and bless each one of us as a body. Bless those who are listening with us online. Thank you so much, God.
Salamat po na-restore din po yung connection ng aming screen. Salamat po, Panginoon. Malaking bagay po ito. Pagpalahan mo po ang buong SFN family at marami pang mga kababayan po namin ang makabalita ng ginagawa mo sa dakang ito. So you can bless them as well, even our families. Not only here in Korea, but also in the Philippines. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sobrang paborito ko itong passage po na ito. John 10:27-30. Kasi tuwing nag-uusap tayo kapag sa assurance of salvation, dito ako pumupunta. Kapag tinatanong ng mga kapatiran, ano ba yung palatandaan ng pagiging anak ng Diyos, pagiging tagasunod ng Diyos, dito rin ako pumupunta. So today, I want, this is very Christological, this is very soteriological. Kung sinabing soteriological, it talks about salvation. Soteriology is about salvation, doctrine of salvation. And very practical. Tumatago sa puso ang katuruan dito sa verses na to. At ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita po dito. It is so inspiring and so reassuring, this passage, no? And I want to share with you about these things. Sinabi ni Jesus itong si statements na to before the Jews, yung mga Hudyo who were doubting Him. No? Ang tanong nila sa Panginoon sa verse 25 and 26, how long will you keep us in suspense? Hanggang kailan mo ba kami pag-aalinlanganin? Hanggang kailan mo ba kami pag-iisipin? Kung talagang ikaw yung Kristo, sabihin mo na nga sa amin. Sabi ng mga Hudyo, no? And as you know, lahat ng mga Hudyo from the Old Testament, since the time of the Lord Jesus Christ, they were waiting for the coming of the Messiah. Ang Messiah po ay Old Testament term, Hebrew term po yun, na ang ibig sabihin sa New Testament ay Christ. So, isa lang po ibig sabihin nun. Hebrew word lang yung Messiah, yung Christ is Greek word. But they talk about the same person. And in the Old Testament, the Bible tells about the coming of the Christ or the Messiah. Na may darating na Christ, the servant of God who will redeem God's people from all kinds of oppression, and this Christ will promote an era of peace. Sinabi ni Moises ang tungkol sa pagdating ni Christ. Sinabi ng mga psalmists sa aklat ng mga awit, may darating na Christ. At sinabi ng mga prophets, particularly si Isaiah, si Micah, at marami pang ibang mga prophets. Actually, all of the books of the Old Testament spoke about the coming of Christ. Kaya naman itong mga Hudyo, mga Israelites, and then nakabuo sila ng isang religion, tinawag nilang Judaism. Yung mga members ng Judaism is Jews or Hudyo, naghihintay sila sa pagdating ng Christ. Hinihintay nila. Ay dumating na si John the Baptist, akala nila siya na yung si Christ. Sabi ni John the Baptist, I am not. But Jesus came, and then the people, the Jews, also asked him, ikaw na ba talaga yung Christ na inaantay namin? Sabi ni Jesus Christ, I have already told you, but you don't believe me. So, yun. The Jews doubt if He really is the Christ that was to come. Kaya yung sagot ng Panginoon sa kanila tells us very important truths na kailangan kong i-share sa inyo ngayong tanghali na to. Ano ba yung sagot ng Panginoon? Una, i-reveal talaga ni Jesus kung sino siya dito sa verse 27. There are many proofs na already that Jesus has told the people, no? Sabi ni si John the Baptist, nagpatotoo na siya yung Christ. Pero hindi pa rin sila naniwala. The Father Himself, when the Lord Jesus Christ was baptized, heaven opened, the Holy Spirit came in the form of dove, and then nagsalita ang God mula sa langit, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. The Father Himself testified about His Son Jesus Christ. Even the works that He was doing, Jesus said, the works that I do testify about me, that I am the Christ, but you do not believe. Why? I know because you do not believe because you are not my sheep. You are not my sheep. Dito po, in-introduce po ni Jesus yung metaphor na sheep, tumutukoy sa mga tao. No, yung mga tao, nawala. I'm so sorry, nagalaw. No. Jesus reintroduced the metaphor of the sheep. He was talking about this
earlier in chapter 10, no? Pinakilala niya yung sarili niya that He is the Good Shepherd and the people of God are His sheep. The metaphor was so familiar with the Jews, to the Jews. Kasi frequent gamitin, malimit yan gamitin ng mga Old Testament writers na the Lord, even us, we memorize yung Psalm chapter 23. At least yung verse 1. The Lord is my shepherd. Di ba? Alam naman natin yan. Siguro kahit Catholics, kahit anong religion siguro, baka nasa ulo nila yung the Lord is my shepherd. I don't know yung mga Muslims kung sa ulo nila rin yan. The Lord is my shepherd. I shall not want. Alam naman ng Hudyo, mga Old Testament people, that the Lord is my shepherd. That means Yahweh or Jehovah is my shepherd. Now, alam din nila na yung sheep ay sila yun, yung chosen people, yung Israel. But now Jesus says in verse 11 ng chapter 10, I am the good shepherd. The Old Testament says, the Lord is my shepherd, Yahweh is my shepherd. But now Jesus said, I am the good shepherd. Verse 11, chapter 10 yan, ng John pa rin. Now Jesus tells the Jews, hindi kayo nananampalataya, hindi kayo naniniwala because you are not my sheep. Ano bang ibig sabihin ni Jesus dito? Jesus is declaring His perfect divinity. Tinuturo ni Jesus dito na siya ay Diyos. Hindi siya gumagawa ng pangalawang Diyos, hindi siya nagpapakilala bilang pangalawang Diyos, hindi siya nagtuturo ng polytheism at the time. He does not present himself as a separate deity, but he is saying, he was revealing about his complete deity, complete unity with the Father. He is revealing, he is declaring his complete unity with the Father. Hindi siya gumagawa ng sarili niyang kingdom, hindi siya nagbubuo ng sarili niyang awan, ng mga flock of sheep. He said in verse 30, I and my Father are one. Napaka-tuwa kami kapag may mga memory verse nung kami sa Sunday school. Kasi yun ang pinakamaikling verse, isa sa mga pinakamaikling verses sa Bible. Ako at ang Ama ay iisa. Juan G.30. So may sa ulo na agad kami pagparami ng verse. I and my Father are one. This is one of the mysteries na hindi maintindihan ng mga maraming matatalino. That the Trinity is one God in three persons. Distinct, but one. Magkakaiba, pero iisa. At hindi natin yon may explain because God is beyond comprehension. Our God is beyond reason. So, tanggapin na lang natin na yung iisang Diyos ay mayroong Ama, Anak at Espiritu, magkakaiba pero iisa. At sabi rito ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Sinabi pa niya, ibig na sabihin dito, if you are Jesus' sheep, kapag sheep ka ni Jesus, sheep ka ng Panginoon, sheep ka ng God the Father. If you say you are God's sheep, kung gusto mong tanggapin sa sarili mo, kung pinapanindigan mo na ikaw ay tupa ng Diyos, tupa ni Yahweh, ni Jehovah, then you should listen to the one Jehovah sent, and that is none other than Jesus. 1 John 5 verse 10 says, whoever believes in the Son of God, accepts this testimony. Whoever does not believe, God has made him out to be, whoever does not believe God, has made him out to be a liar. Ang hindi maniniwala kay Jesus Christ, ginagawang sinungaling ng Diyos sapagkat hindi naniwala sa patutuo niya patungkol sa kanyang anak na si Jesus. Yan ang sabi niya, 1 John 5:10. John 3:36, sinabi pa ni Jesus, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, but God's wrath remains on them. Nagagalit na pupuot ang Ama
kapag hindi natin kinilala ang kanyang anak na si Jesus. Subalit ang sino mang kumilala at sumunod sa Panginoong Jesus, may buhay na walang hanggan. Ang hindi kumilala sa anak, ginagawang sinungaling ng ama dahil hindi naniwala sa patutuong ibinigay niya patungkol sa kanyang anak. Maraming mga tao gusto dumiretso kay Father, kay Jehovah, kay Yahweh, and they ignore the Son. But the economy of God is that if you want to go to me, go through my Son. Lapit sa anak ko. Not to your religion, not to your saints, but through my Son, Jesus Christ. Sabi ni Jesus, no one can come to the Father except through me. Even the Apostle Paul, who was a former Pharisee, sabi niya, at the name of Jesus, every knee shall bow, things in heaven, things on earth, things under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord para kaninong kaluwalhatian, for the glory of God the Father. Hindi naiinggit, hindi nagagalit ang Ama kapag lumapit tayo sa Diyos. Sa halip, laluluwalhati siya dahil nanampalataya tayo sa anak na kanyang sinugo. And that's the only means. That's the only way for us to be saved, for us to be redeemed, for us to be blessed by the Father, is through His Son. So, i-reveal ni Jesus po dito ang kanyang sarili sa chapter 10, verse 27 to 29. Kaya gusto ko po itong verse na ito. Pangalawa, pinakita rin dito ni Jesus yung pagkikilanlan, yung identification ng mga tupa. Kaya po, napakaganda po nito. He said to the Jews, "You do not believe because you are not my sheep." So, ang unang identifying mark ng pagiging tupa ng Panginoon nanampalataya. They believe. Kapag hindi nanampalataya kay Jesus, that means you are not His sheep. To believe is to trust. To recognize Jesus as the Christ. At paniniwala, pananampalataya na yung kanyang shed blood on the cross ay sapat na para magligtas. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, ibig sabihin, you admit that you cannot save yourself. Your religion cannot save yourself. Your good deeds cannot save. Only Jesus Christ. Ang pananampalataya ay pagkilala na ikaw ay makasalanan at paghingi ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak to receive Jesus as your only Savior and King. Yun po yung marks of the sheep. Isang unang mark, yung pananampalataya kay Jesus Christ. Wala nang masyadong maraming requirements para mapatunayan na ikaw ay tupa ng Panginoon. Unang identification, dapat nananampalataya ka kay Jesus. Do you believe in Jesus? Have you received Him in your life? Amen. Pero dapat siya lang. Ang mga Pilipino, ang problema, nananampalataya kay Jesus, pero nananampalataya din sa iba-iba pa. Para nagsisigurado. Si Jesus lang. Okay. Not only that, nagpatuloy pa ang Panginoong Jesus sa pag-describe sa tupa. Ano ba yung sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 27? My sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Napaka-clear na sinabi ni Jesus po dito yung identification ng mga sheep. The sheep believe in Him, they listen to His voice, and they follow Him. Maraming mga Pilipino, nasabi nila, nananampalataya sila kay Jesus, hindi naman ako nakakalimot kay Jesus. Ako naman ay nandiyan lagi. Pero, do they listen to His voice? Nag-Bible study ba? May Bible ba kayo? May Bible ba sila? Nakabili ba sila kahit yung tigmumurang liwaliw, nakakapamasyal, nakakagastos ng ganito ganyan, pero yung Bible na Iman Satchonon na Bible, you can buy. So that's one big step na you want to listen to His voice and read His word. Read His word.
and listen. May sometimes, if you have time, if you have strength, join our Tuesday Bible study or come to church on Sunday for listening to His Word. So yun po yung isa pa na marks or identification ng pagiging tupa. They hear my voice, sabi ni Jesus, and they follow me. They follow me. Marami naman mahal si Jesus, nananampalataya kay Jesus, pero hindi sumusunod. Problemado yun. That's one of the marks of being a sheep of Christ. Nakikinig ba kayo ng salita ng God? Binabasa niyo ba ang kanyang salita? Sana amen. No? Sana amen. Kasi ito ang magpapatunay na kayo ay kanyang tupa. Do you even have a Bible? Do you read it? Meron ba kayong daily Bible reading guide? Ito binabasa niyo araw-araw. Do you even read my daily devotion? Hindi naman daily pala. Kasi napagod ako nung nakaraang linggo. 3 o'clock gumigising, 3:50 dapat nasa church. So naglalakad na 3:30 patungo sa church. 3:50, makakauwi ng 7. Tulog muna ka rin. Ako, nakalimutan ka na mag-tibo. Anyway, pasensya na. But do you read God's Word? Do you follow what Jesus says? Kung ginagawa niyo po yun, then that's 3 strong marks of being a sheep. Nanampalataya, nakinig ng salita, at sumusunod sa Kanya. Amen. Amen. Pangatlo, na sinabi dito sa passage natin, pinakita niyo dito, itong gustong-gusto ko sa passage na to, Jesus shows how He saves and how He keeps the sheep. Talagang pinakita dito ni Jesus sa verse 28 and 29, sabi niya, I give them eternal life, they will never perish, no one will snatch them out of my hand. Tapos sa verse 29, and my Father who has given them to me is greater than all, no one is able to snatch them out of my Father's hand. Hindi na makilala ni Jesus ang mga tupa. He gives them eternal life. Buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Ito yung pinaka gusto natin, di ba? Ito yung rewards. Ito yung joy of being a sheep of the Lord Jesus Christ, that we receive eternal life. Eternal life is not just long life. Hindi lamang mahabang buhay ng eternal life. Eternal life is unending joy in the presence of God. Yun ang langit, yung kung saan nandun si God, nandun ka. That's life. That's heaven. Where Jesus is, it's heaven there. Sabi nga ng kanta. Yung eternal life is glorious life in eternity, away from the torment of fire and hopelessness in hell. Namatay ang mayaman at inilibing at natagpuan niya ang kanyang sarili doon sa Hades na nasa mga pagdurusa, at nakita niya si Lazaro sa piling ni Abraham, inaaliw doon, samantalang siya naghihirap sa apoy ng impyerno. At sumigaw ang mayaman, Luke chapter 16, sumigaw ang mayaman, ang mga Abraham, utusan mo naman si Lazaro. Itubog sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at ilagay sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Sabi ng mayaman. At ang sabi ni Abraham, anak, nung ikaw ay buhay, wala kang pakialam sa iyong kapwa. Nagpasasa ka sa iyong kayamanan. At si Lazaro naman ay naghihirap pero hindi mo man lamang tinulungan. At ngayon siya'y inaaliw din at ikaw naman ay naghihirap diyan. Hindi po pwede. Parang nabanggit ito pala ng preacher last week. Ang bilis lang niya magsalita. Alala ko lang ngayon. Eternal life is not just long life. It is life
with God, away from eternal torment of fire and hopelessness. Yun ang pinakamalungkot, yung you are in eternal fire, tapos wala ka ng alisan doon. Kahit ikaw ay magmakaawa, there is no mercy there anymore. There is no answered prayer there anymore. There is no hope in there anymore. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang sulat sa Gospels, ang lugar na iyon ay lugar ng apoy at kumukulong asupre, at ang lugar na iyon ay lugar ng pagngangalit ng ngipin, ng gnashing of teeth. Because you want mercy, you want hope, you want salvation, but there is no more there. So, wala ka nang iba magagawa. Gusto mo nang mamatay, hindi ka nang magmamatay dahil patay ka na nga, kaluluwa ka na lang. Pero nakakaramdam ng init. Kaya, nagngangalit na lang yung kanilang ngipin dun sa lugar. But eternal life is a life away from that. It is life without hunger, no wars, no tears, no pain, no sickness, just peace, just comfort, and praise. At ibinibigay ni Jesus yan ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tupa. So in verses 28 and 29, gusto ko lang ma-emphasize pa yung talagang binibigyang diin ng Panginoon dito sa verse 28 and 29. Jesus shows something more than eternal life. Here in verses 28 and 29, you can read it again. He emphasizes security and assurance. Kasi sapat na yung sabihin ni Jesus, I give them eternal life. Kasi siya naman na nagsalita, okay na yun, di ba? Pero nag-emphasize pa siya, sabi niya, they will never perish. Pangalawa na yun, pangalawang emphasis yun. They will not, at eternal life is salvation yun eh. But they will never perish is another statement to prove that they are saved. Pero hindi pa na siya nagtapos. No one will snatch them out of my hand. Pangatlo na yan, pangatlong emphasis yan. Kasi hindi pa rin siya nagtapos doon. Verse 29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila sa lahat. Naisip ko lang, bago pa tayo nahawakan ni Jesus, hawak na tayo ng Ama. At ang Ama, ang pumili, ang Ama, Ephesians 1:3, ang Ama ang pumili, He chose us before the foundation of the world to be in Him, to be in Christ. Ang Ama ang naghawak na sa atin ng una at tayo ibinigay niya kay Jesus. Yung pala yung ibig niya sabihin sa verse 29. My Father who has given them to me is greater than all. At ang sabi pa niya, no one can snatch them out of my Father's hand. Sobra-sobrang emphasis ng assurance and security. Naalala ko nung ako po ay nung May 12, no? May 12, nung camp na yun, where I was converted to the Lord Jesus Christ. 1987 po yun, para makwenta yung edad ko. 16 years old ako noon. Naalala ko yung sinabi ng preacher na yun, ng preacher namin, sabi niya, hawak tayo ni Jesus, hawak tayo ni Jesus, hawak tayo ng Ama, and then, walang makakaagaw sa atin sa kamay ni Jesus, walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama, totally secured. At sabi pa niya sa verse 30, ako at ang Ama ay isa. Hawak tayo ng Ama at ng Anak, and no one can snatch the sheep out of His hand. Totally, yung tinatawag natin security, assurance to the highest level. Assurance to the highest level. Pero punta tayo sa realidad. Sa mundong ito ay napakaraming tukso. Diba? Realidad dyan. The world is falling, the devil deceiving, the flesh failing, and we are all foolish animals. Foolish. Ang sheep po ay foolish animals daw. Sabi ng mga mag-aaral ng Biblia, ng mga hayop. Foolish animals. Kailangan lagi ng gabay talaga, kaya innocent ang tawag. Ginamit ko naman yung word na innocent.
If you're worried, kung nag-aalala ka that you could be taken, remember that no one can snatch the sheep out of God's hands. If you're worried that you could get lost in the world of sins, remember that Jesus knows His sheep. Sabi nga ng Matthew, even our our hairs are numbered. Nabibilang, madaling bilangin na sa akin kasi kukunti na. Pero yung sa inyo, marami pa. But even the number of our hairs are numbered, sabi ng Panginoong Jesus. He calls us by name, sabi ng John chapter 10. He calls us by name. Every sheep bears the mark. May marka, may tatak ang lahat ng mga tupa ng Panginoon, sabi ng Ephesians 1:14. Tinatakan ng Holy Spirit ang lahat ng mananalig kay Jesus Christ. May tatak na. If you're worried that in your weakness or in your innocence, maligaw ka ng landas, alalahanin mo that Jesus leaves the 99 to find the one lost sheep. Luke chapter 15. Handang iwan ni Jesus ang 99 para hanapin yung isang tupang nawawala. Hallelujah. He uses means. Si God, ang ating shepherd, He uses means to seek and to save. Kaya kung ikaw ay tupa ng Panginoon, secure ka. Kung hindi ka pa sure kung tupa ka ng Panginoon, make it sure today. Papasukin mo si Jesus sa iyong puso. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. It's not religion, it's relation with the Lord. Amen. At panghuli, gusto kong ipakita sa inyo yung napakapalad, napaka-blessed ng lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Jesus. Ito wala po sa text, pero from the reflection of the whole passage, 27 to 30, na-reflect ko po yung isang magandang aral, siguro pwede ito sa ating application or pwede sa ating reflection. Look at how Jesus treats them with high regard. Pwede bang balikan natin yung second slide kanina, yung buong passage, yung verse. Gusto ko lang nakita natin muli yung passage na yun, yung kanina sa sa John 10:20, simula sa 27, yung sinulit ko kanina. Yan. Sabi niya, my sheep hear my voice. I know them. They follow me. I give them eternal life. They will never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one is able to snatch them out of my Father's hand. Sabi ng Panginoon. Pansinin po ninyo yung tender, loving regard. High regard ng ating Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. He calls them my sheep. He calls them my sheep. He takes them as His own. Hindi niya na tinatawag ang mga tupa, ang mga tagasunod niya ng mga tao ko yan, mga tagasunod ko yan. He calls them my sheep. Hindi niya tinawag na asong susunod-sunod, mga aso ko yan, kaya mga kambing yan, mga kambing ko yan, mga alaga ko yan. Hindi. My sheep. Ito ay isang kataga na merong pagpapahalaga, pag-aari, pagkilala bilang kanyang sarili. He doesn't call them in any degrading name. He said to the Jews, hindi kayo nananampalataya kasi hindi ko kayo mga tupa. My sheep hear my voice. No? Proud si Jesus sa kanyang mga tupa. Nakikinig sila sa aking tinig. Pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Ang mga tupa ko, nakikinig sa aking tinig. Sila'y nagsisisunod sa akin. Kilala ko sila. Yung mga buhok nila, alam ko ang bilang. Alam ko yung kanilang pangangailangan. Dinirinig ko ang kanilang mga daing. Tinutugon ko ang kanilang mga dalangin. Pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Before others, He gives us beautiful description. Lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus, we are given beautiful names.
He has prepared for them, Jesus prepared for us, bright and wonderful future. Alam niyo ba kung bakit tinawag ni Jesus si Satan na murderer from the beginning? He is murderer from the beginning, sabi ni Jesus patungkol kay Satan. Kasi si Satan, he is the author of all wars, lahat ng killings and wars. Siya rin ang author ng mga diseases, mga sicknesses, mga accidents. Pero hindi lang yon. Ang tawag ng Bible kay Satan is accuser of the brethren. Ang tawag ng Bible sa kanya is slanderer. Slanderer. Yung nagbibigay ng curse. Siya yung nagsisinungaling para maliitin mo ang sarili mo. Para ang tingin mo sa sarili mo, sisiw lang ako. Wala akong kwenta. Grasshopper-minded. Kaya tayo nagkaroon ng grasshopper mentality because of the lies. Kaya yung sabi ng kanta, Satan is now Satan is a liar, and he wants to make us think that we are paupers when he knows himself we are children of the King. Diba? Alam ni Satan, anak tayo ng hari. Alam ni Satan, mahalaga tayo. But he wants us to always think, wala akong kwenta. I am just a poor boy, so my story is lang to. Sabi ng ibang sir. Gusto ng Satan, maliitin natin ang ating sarili, is slander. And sadly, Satan has won many followers. Even some Christians are carried away. May mga Christians nakakapagsalita ng masama, nakakapag-degrade ng kapwa, The corruption that we see, lalo sa Philippines, nakaka-prostrate ang nangyayari. Dati-rate, missing sa bumeros, biglang natabunan na nung flood control projects, corruption of control projects, ang daling masway ng mga balita, biglang natabunan yung dating scoop na scoop, biglang narito na sa tapos ngayon, investigation dito, investigation doon, and then our leaders are promoting yung shaming campaign. Para huwag silang gagawa ng masama, shame campaign, pahiyain. That's not God's way to correct the wrongdoings, Mag-i-stop sila ng paggawa ng masama dahil sa hiya. Broken yung mga nepo babies. Na ang tanging kamalian ay na-enjoy nila yung yaman na kinurap ng kanilang parents. Sila ngayon yung inaatake at sila ngayon broken-hearted na sila. Broken-hearted, depressed na sila. That's not God's way to change people. Pagpatay po yun, yung sabi ng Panginoon, huwag mong sasabihin yung iyong kapwa, ang iyong kapatid ng kaka, ulul ka, sapagkat ito yung isang pagpatay. Pero yun ang ating natututuhan, at nai-entice tayo to make sharp comments because of what we see. It's easy to judge, it's easy to curse. Alam niyo, nung ako'y bata pa, lumaki ako sa isang environment na ang magaling magbigay ng nicknames yung aking mga sa aking kultura, sa aking community. Ang tawag sa akin nung ako'y elementary, turo. Dahil ang turo ako, ginawa nilang turong kalabaw. Ako naman ay galit na galit. Pagka sila tinawag akong turong kalabaw, hinahabol ko talaga ng suntok. At talaga naman mula grade 3 hanggang grade 6, meron akong matinding kaaway. Kasi hindi siya humihinto ng pagtawag sa akin ng turong kalabaw. At huminto lang siya nung kahahabol ko sa kanya ng suntok ay takbo siya ng takbo, tumatawa siya at tawag ng turong kalabaw. Tuloy ang tawa niya. Nauntog siya dun sa putol na sanga. Umusok yung kanyang ulo dun sa sanga ng sangkol. Habang tumatakbo, hindi siya nakapingin. Natusok yung kanyang sintido dun sa sanga ng sangkol. Ako natakot. Turong kalabaw. Nung ako'y high school na, ang tawag sa akin ng aking ilang classmates na bully ay Mr. Espongklong. Kasi yung aking apat ng ngipin dito sa harap, ang lalaki nung ako'y high school, lalaki. Nakaganon lahat ng ngipin ko, para ako lagi nakatawa. Sabi ng mga bully, ba't kayo tawa ng tawa? Hindi naman ako nakatawa na kasi puso ako. Kasi nakalabas yung apat ng ngipin ng lalaki.
ay dun sa comic, yun, yung graphic sa comics, di ba? Mr. Spongklong yung katatawanan na comic na ano, caricature. Mr. Spongklong, tapos lagi daw akong makatawa. At ako ay sobrang self-conscious dahil sa mga ganang comments. Lumaki akong self-conscious. Then we learn from Jesus that when we curse, when we slander, when we degrade someone with our words, ito pala ay isang uri ng pagpatay. Tumutusok yung salita. Naiipon. Kaya maraming mga sakit ngayon yung tinatawag na depressions because sa mga natamaan na masakit na salita, nakaharap pa din sa dibdib, hindi pa naaalis. Dahil maliit na yung tingin niya sa sarili niya. Because somebody killed him, her, when they were younger. Murder pala yun. So Jesus is showing us a culture of love, culture of encouragement, culture of appreciation. Remember how the Bible describes Barnabas nung August message natin. Sabi ng Bible, Acts 11:24, Barnabas is a good man, full of the Holy Spirit and of faith. Hindi niya sinabing si Barnabas naman ay hindi apostol, hindi naman siya deacon man lang, pero naging pastor. Hindi siya denigrate. He is a good man, full of the Holy Spirit and of faith. Sabi ng description ng Panginoon kay Caleb, Numbers 14:24. Sabi ng Panginoon mismo tungkol kay Caleb, my Caleb is my servant. He has a different spirit and he follows me wholeheartedly. Ang tawag sa atin ng Bible, the Bible calls us, the Lord calls His people, beloved, mga minamahal. Ang tawag sa atin ng Panginoon, mga minamahal, aking tupa, my children, mga banal, you are saints, sabi ng Bible. And many more names na binigay sa atin ng Panginoon. Actually, sabi ng mga nag-aral ng Bible, ang mga sheep daw ay mga mga hayop na tanga. Stupid animals. Pero never sinabi ng Bible yun na ang sheep ay stupid animals. Never. Yung mga nag-aral lang ng Bible na nagsabi na stupid ang mga sheep. Never tayong in-address ni God na mga stupid animals. He calls us my sheep. My sheep. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And it means a lot in a world of frustration and anger. Giving beautiful comments, nakakapagpagaling ng puso na saktan. We don't give names, we don't make faces to people, kahit na anong itsura nila, kahit na anong kalagayan nila, we don't degrade them, we discourage, lalo na sa ating community, we discourage criticism, we discourage slander, huwag nating mamaliitin ang kapwa, huwag tayong sasalita ng nakakasama sa kanilang pagkatao, lalo na kapag hindi sila kaharap. Let's break negativity, let's break despair, let's give positive descriptions and comments because it lightens the hearts and refreshes the soul. Giving beautiful comments, giving beautiful remarks promotes and inspires. Amen po ba? Speaking lovingly makes you better. Speaking lovingly makes you better. Speaking negatively makes you bitter. Makes you bitter. Your hearers will also be bitter and will be unhappy just like you. So let's witness for Jesus by becoming positive influence. Let's promote the church by speaking hope and appreciation. Balik tayo sa basics. Matuto tayong bumati. Kapag bumati, ngumiti. Kapag aalis na, magpaalam, mag-goodbye, say God bless you. If possible, pray for one another. Be free from anger. Be free from bitterness. Mag-reach out tayo. Learn new adjectives. Kulang tayo sa adjectives pagdating sa appreciation. Let's appreciate, let's bless the name, let's bless the people in the name of the Lord, and we will see the difference. People will know, bakit doon sa mga tao doon sa SFM, bakit
nakaka-encourage doon. Bakit? Masarap pumunta doon. Parang na gumagaan ang pakiramdam ko. Let's do that! Let's make a habit, a culture of appreciation, making beautiful comments as the Lord Jesus shows us. Amen. Amen. Hallelujah. We praise you, Lord, for your great love to us. Salamat po kami tinurin mong iyong mga tupa. Binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan at hindi kailangan kami mapapahamak. Hindi kami malilipol dahil hawak mo po kami, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kami po, Panginoon, ay secure in your hands. Tulungan mo po lahat ng mga kababayan namin dito sa Korea, dito sa Busan at sa mga karatig lugar na makilala yung Jesus, ang mabuting pastol, nagbigay ng kanyang buhay upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Jesus na nagbabago ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan. Panginoon, kayo nga po ang tanging tagapagligtas. Tulungan mo po ang SFM maging daluyan ng mabuting balita na iyong kinaloob sa lahat, Panginoon. You bless the works of their hands, mga kapatid ko na narito, Panginoon, na nagkaloob, nagbigay ng buong puso, buong galak, ang mga kapatiran namin naghahanap ng trabaho, mga kapatiran namin na mayroong mga mahal sa buhay na may karamdaman, kagalingan, kalusugan, kalakasan ng iyo pong ikaloob sa kanila. I pray for my friends, Pastor Clay and their family, his family, na lahat po sila may sakit sa tahanan. Si Pastor June, ang kanyang asawa at dalawang anak ay may karamdaman. Ang aking kuya na na-stroke kahapon, kagalingan, provision, mercy, healing. Mga kapatid ko po dito, Panginoon, na may mga alalahanin sa kanilang buhay. Katagpuin mo po sila ay sa kanilang mga pangangailangan. Oh Lord, God bless this offering. Pagpalain mo po ang mga ito na magamit po sa gawain ng iyong iglesia. Marami pang mga kaluluwa ang maabot, makakilala sa aming Panginoon Jesus. And now, by the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.